Ang kwento ng pagbabalik ng isang anak ng bayan mula Uzbekistan tungo sa paglipas ng bughaw na kabundukan. May isang himig na matagal nang inaawit sa ilang ng Uzbekistan. Sa aming nayon, na walang sino man ang nakaalam kung bakit. Sino ang makaisip na ang maikling awiting ito ay magbabago ng husto sa kapalaran ng isang mahirap na dalaga. Ngayon, 70,000 kabataan mula sa Central Asia ang naghahangad na makarating sa Pilipinas. Ngunit ang paglalakbay niya ay hindi lamang paghahanap buhay. Ang mahigpit niyang hawak ay isang lumang tela at ang huling habilin ng kanyang lola. Darating ang araw na malalaman niya kung ano ito. Ilang buwan lamang matapos siyang makarating sa Pilipinas, isang hindi inaasahang salita ang binitiwan sa kanya. Hindi ka dayuhan. Ikaw ay nawawalang miyembro ng aming pamilya. Nawala 60 taon na ang nakalipas sa isang banyagang lupain, kung saan hindi niya maintindihan ang wika. Isang dugong koneksyon ang nag-ugnay sa kanila. Tumawid sa 70 taon ng kasaysayan, isang kwento ng himala ng pagbabalik ng isang dalaga na may dugong Pilipino, isang kwentong hindi mo mapipigilang mapaluha. Ihahayag ko na ngayon ang buong kwento. Ang mga kabataan mula sa Central Asia ay dumaragsa sa mga paliparan ng Pilipinas. Ang Pilipinas Fever ay lumampas na sa 90,000 at maging ang gobyerno ng Uzbekistan ay nagulat. Sa kasalukuyan, ang buong Central Asia ay nasa malaking kaguluhan dahil sa mga kabataang pumili ng Pilipinas. Sinasabing ngayong 2024, tinatayang 470,000 ang mga taong may lahing Central Asian na nasa Pilipinas at halos 90,000 na ang nakakuha ng pagkamamamayang Pilipino. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang paglisan ng populasyon ng Central Asia patungo sa Pilipinas. Marami na ang nagsasabing, ipinanganak ako sa Uzbekistan, ngunit muling isinilang sa Pilipinas. Dumarami ang mga kabataang nakakita ng kinabukasan sa Pilipinas na hindi nila matagpuan sa kanilang sariling bansa. Isang babae na may lahing Pilipino ang naging usap-usapan dahil nagpasya siyang pumunta sa Pilipinas dahil lamang sa isang lumang awiting Pilipino na inaawit ng kanyang lola. Ngayon ay ibabahagi ko na ang nakakaantig at kahanga-hangang kwentong ito na sumikat sa Uzbekistan at nagpadali ng paglisan. Bago tayo magsimula, mangyaring magbigay ng like at mag-subscribe sa channel upang maging inspirasyon para sa paglikha. Nagpapasalamat ako sa lahat ng manonood na kasama ko at umaasa akong lahat ay mananatiling malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan mo ang Pilipinas, i-type ang laban, Pilipinas, sa comment section. Magandang araw. Ako si Clara. Ngayon ay gumagamit ako ng pangalang Pilipino, ngunit ilang taon pa lang ang nakalipas, isa lang akong ordinaryong babae na nagsusumikap mabuhay araw-araw sa pamamagitan ng pagbebenta ng gulay sa isang maliit na pamilihan sa rehiyon ng Andijan, Uzbekistan. Hindi. Baka sobra pa nga ang salitang ordinaryo. Napakahirap ng pamilya ko. Gumigising ako tuwing 4:00 ng umaga at nagtutungo sa palengke. Kailangan kong makipagkumpetensya sa ibang mga nagtitinda upang makakuha ng pwesto sa sulok ng palengke. Dala ang mga kamatis, pipino, at carrots sa isang lumang kariton. Kung mabibigo akong makakuha ng pwesto, para na ring nasira ang buong araw ng negosyo, karaniwan na sa mga mamimili ang tumawad. Gusto nilang makakuha ng mas mababang presyo, at ang magagawa ko lang ay ngumiti at tanggapin ito. Maghapon akong nakatayo, at ang mga paa ko ay namamaga, ngunit wala akong panahon para umupo. Kapag nagpakita ako ng pagpapabaya, inagaw ng ibang nagtitinda ang aking mga mamimili. Pagdilim ng araw, nililigpit ko ang mga hindi nabentang gulay. Kailangang itapon ang mga sira, at ang mga maayos pa ay itinatago para sa susunod na araw. Ang daan pa uwi ay laging mabigat. Ang perang nasa kamay ko ay sapat lamang para sa isang kainan ng pamilya. Ang bahay namin ay kalahating oras na lakad mula sa palengke. Ito ay isang lumang bahay na may basag na pader na ladrilyo
At karaniwan na ang tumutulo ang tubig mula sa bubong kapag umuulan. Madalas ding walang kuryente sa buong araw at kailangan naming kumuha ng tubig mula sa communal well. Ang tatay ko ay nagtatrabaho bilang isang day laborer sa isang construction site, ngunit dumarami ang mga araw na hindi siya makapagtrabaho ng maayos dahil sa sakit sa kanyang likod. Ito ay isang masamang siklo. Kailangan namin ng pera para sa ospital, ngunit kapag nagtatrabaho siya para kumita, lumalala ang kanyang sakit. Ang nanay ko ay nagsusumikap na tumulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng pag-aayos ng damit ng mga kapitbahay. Nasanay akong matulog habang naririnig ang tunog ng makina ng pananahi hanggang gabi. May pangarap ako. Gusto kong mag-aral sa kolehiyo. Gusto kong kumuha ng business management at balang araw ay magpatakbo ng isang maayos na tindahan. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang matrikula sa kolehiyo ay higit pa sa taunang kita ng aming pamilya at kahit na pumasa ako sa entrance exam, wala kaming paraan para makapag-aral. Ang mga kaibigan ko ay isa-isang nag-aasawa at umaalis sa bahay. Sa edad na 26, madalas akong payuhan na mag-asawa na. Ngunit ano ang saysay ng pag-aasawa sa isa pang mahirap na pamilya? Gusto ko lang makatakas sa ganitong buhay. Nais kong makahanap ng paraan upang mabago ang buhay ng aking pamilya sa anumang paraan. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging aliw ko ay ang alaala ng aking lola. Namatay ang lola ko noong ako ay 15 taong gulang, ngunit madalas siyang umaawit ng isang kakaibang awit noong nabubuhay pa siya. Ang awit ay hindi Uzbek, hindi Russian, at sa pakikinig ay parang Chinese o iba pang wika. Hindi ko matandaan ng eksakto ang mga lyrics, ngunit ang melodiya ay nananatiling malinaw sa aking isip. Sa likod ng bughaw na bundok, ang aming nayon. Babalik ako kapag namulaklak ang mga bulaklak. Sa tuwing inaawit ng lola ko ang awit na iyon, may luha sa kanyang mga mata. Kahit bata pa ako, ramdam ko na iyon ay awit ng pangungulila. Para siyang gustong umuwi sa isang lugar. Minsan ko siyang tinanong, "Lola, saan mo natutunan ang awit na iyan?" Tumitig siya sa malayo at sinabing, "Ang nanay ko ang nagturo sa akin noong bata pa ako. Ito ay awit mula sa napakalayong lugar." Hindi na siya nagkuwento pa. Tahimik siya palagi. Kapag tinatanong ko tungkol sa nakaraan, bago siya namatay, tinawag niya ako at inabot ang isang maliit na tela ng pinya na nakabalot sa isang lumang malong. "Darating ang araw na malalaman mo kung ano ito." Iyon ang huling salita niya. Iningatan ko ang telang iyon hanggang ngayon, ngunit wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin nito. May mga ukit na parang mga letra, ngunit napakaluma na at hindi ko mabasa. Kapag hirap ako sa pagtitinda sa palengke, hinahawakan ko ang tela. Parang naroon pa ang init ng lola ko. At iyon ang nagpapalakas sa akin. Isang araw, nakita ko ang kaibigan kong si Jamila sa palengke. Si Jamila ay kaibigan ko na nagtitinda ng prutas sa katabing tindahan, ngunit ilang buwan na siyang hindi nagpapakita. Ngunit nang magpakita siya sa araw na iyon, iba na siya. Iba na ang damit niya. Sa halip na lumang damit, nakasuot siya ng malinis na pantalon at bagong sapatos. At higit sa lahat, masigla ang mukha niya. "Jamila, saan ka nagpunta? Bakit ngayon ka lang?" Tumawa si Jamila ng maliwanag at ipinakita ang kanyang smartphone. "Clara, nagpunta ako sa Pilipinas. Nagtrabaho ako ng 6 na buwan. Tingnan mo ito." Ang screen ng smartphone ay puno ng larawan ni Jamila na nakangiti sa isang malawak na greenhouse at malinis na pasilidad. "Dito, makikita mo ang kikitain mo sa loob ng 1 taon sa loob lang ng 6 na buwan." Totoo. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ang mga mata ni Jamila. Bumalik siya pagkatapos sumali sa seasonal labor program ng Pilipinas. Ang sweldo ay 5 beses ng sa Uzbekistan, may pagkain at tirahan, at higit sa lahat, binabayaran sila ng tama. Pero ang trabaho sa bukid ay magagawa mo kahit hindi ka marunong magsalita. Kailangan mo lang matuto sa pamamagitan ng paggawa. At mababait sila. Tutulungan ka nila.
Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga larawan na ipinakita ni Jamila ay patuloy na umiikot sa isip ko. Kung totoo na makakakuha ako ng isang taong kita sa loob ng 6 na buwan, maipapagamot ko ang tatay ko. Nagbigay ito sa akin ng pag-asa na baka mabago ko rin ang buhay ko. Ngunit kasabay nito, takot din ang naramdaman ko. Isang bansang hindi ko pa napuntahan, isang lugar na hindi ko alam ang wika. Makakaligtas kaya ako? Kinuha ko ang lumang tela ng lola ko at tinitigan. Tahimik kong inawit ang awit ng lola ko. Sa likod ng bughaw na bundok, ang aming nayon. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit parang nagbigay ito sa akin ng lakas ng loob. Naisip ko na baka naglakbay din ang lola ko noong bata pa siya. Sabi ng tatay ko, ang lola ko ay dumating dito, kasama ang kanyang pamilya mula sa napakalayong lugar noong bata pa siya. Kung ganoon, magagawa ko rin, hindi ba? Kinabukasan, nagpasya ako. Kinontak ko si Jamila at nagtanong ng mas detalyado tungkol sa seasonal labor program. Paano mag-apply? Anong mga dokumento ang kailangan? At magkano ang gastos? Matiyagang ipinaliwanag ni Jamila ang lahat. May mga paunawa sa tanggapan ng nayon. Pumunta ka doon at mag-apply. Kung maayos ang iyong mga dokumento, makakapasa ka. Nagtungo ako sa tanggapan ng nayon. Totoong may paunawa na nag-aanunsyo ng paghahanap ng seasonal worker para sa Pilipinas. Nang makita ko ang malaking halaga ng sweldo na nakasulat, bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang pagkakataon ko. Isang pagkakataon na hindi ko pwedeng palampasin. Pag-uwi ko, inabot ko ang paunawa at hindi ko mapakalma ang nanginginig kong puso. Maingat kong sinabi sa nanay ko na naghahanda ng hapunan sa kusina. Nay, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Kung magtatrabaho ako ng 6 na buwan, maipapagamot ko si tatay. Tumigil ang kamay ng nanay ko. Tumingala rin si tatay na nakaupo sa harap ng sewing machine. Pilipinas? Anong ibig mong sabihin? Puno ng pag-aalinlangan ang boses ng nanay ko. Ipinaliwanag ko ang sinabi ni Jamila at ang nilalaman ng paunawa sunod-sunod. Kung ano ang seasonal labor program, kung magkano ang kikitain, at kung gaano ito kaligtas. Ngunit umiling ang nanay ko. Huwag! Paano pupunta ang isang babae nang mag-isa sa napakalayong lugar? Hindi mo maintindihan ang wika. Normal lang ang pag-aalala ng nanay ko. Natatakot din ako, ngunit hindi ako pwedeng mabuhay ng ganito. Nay, ayaw kong magbenta ng gulay sa palengke habang buhay. Pakiusap. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. May kaseryosohan sa boses ko. Dahan-dahang nagsalita si tatay. Clara, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero walang nakakaalam kung anong mangyayari sa iyo sa banyagang bansa. Hindi lang para kay tatay, gusto ko talagang baguhin ang buhay ko. Natahimik ang mga magulang ko. Ang hapunan ng gabing iyon ay napuno ng mabigat na katahimikan. Kinabukasan, sinimulan kong ihanda ang mga dokumento. Pag-apply ng pasaporte, medical examination, criminal record certificate. Hindi lang isa o dalawa ang kailangan. Sa Uzbekistan, ang pagkuha ng isang dokumento ay tumatagal ng maraming araw. Ang pag-ikot sa mga tanggapan ng gobyerno at pagkuha ng bawat selyo ay isang napakahirap na trabaho. Ngunit hindi ako sumuko. Tuwing gabi, umaawit ako ng awit ng lola ko upang magkaroon ng lakas ng loob. Nakapagtataka. Nagbigay sa akin ng lakas ang awit. Parang sinusuportahan ako ng lola ko. Pagkatapos ng ilang linggo, handa na ang lahat ng dokumento. Napagpasyahan na ang petsa ng panayam. At kailangan ko pang maglakbay sa ibang lungsod para sa panayam. Ang lugar ng panayam ay puno ng mga taong nangangarap ng Pilipinas tulad ko. Karamihan ay mga lalaki. At kaunti lang kaming mga babae. Pumasok ako sa panayam ng kinakabahan. Ang taga-panayam ay isang Pilipino na marunong mag-Uzbek. Bakit gusto mong pumunta sa Pilipinas? Gusto kong suportahan ang pamilya ko. At gusto ko ring baguhin ang buhay ko. Nagtrabaho ka na ba sa bukid? Nagbenta po ako ng gulay sa palengke. Hindi po ako nagtrabaho sa bukid.
Pero may kumpiyansa akong matutunan ito. Natapos ang panayam nang mas maikli kaysa inaasahan. Sinabing lalabas ang resulta pagkatapos ng 2 linggo. Ang 2 linggo na iyon ay napakatagal. Araw-araw, tinitingnan ko ang mailbox at ang telepono ko. Isang umaga, dumating ang sulat ng pagtanggap. Nanginginig ang kamay ko at hindi ko mabuksan nang maayos ang sobre. Qualified. Ang petsa ng pag-alis ay sa susunod na buwan. Napasigaw ako nang hindi ko namamalayan. Nay! Tay! Nakapasa ako! Sa pagkakataong iyon, umiyak ang nanay ko sa unang pagkakataon. Kahit tutol siya, may damdamin din siyang sumusuporta sa pangarap ko. Mabuti. Mag-ingat ka at umuwi. Tinapik ni tatay ang balikat ko at sinabing, ang lola mo ay naglakbay din ng bata pa. Maglakas loob ka, Clara. Nang marinig ko iyon, uminit ang dibdib ko. Mabilis lumipas ang paghahanda para sa pag-alis. Nag-impake ako ng bagahe, nagpaalam, gumawa ng bank account, nabalitaan ng mga tao sa nayon. At isa-isa silang bumisita. Clara, yayaman ka sa Pilipinas. Mag-ingat ka at umuwi ka. Ikaw ang pride ng nayon namin. Kinagabihan, bago ako umalis, nagtipon kaming lahat, naghanda ang nanay ko ng paborito kong pagkain. Plov, manti, at shashlik. Mga pagkaing karaniwan lang namin kinakain kapag may okasyon. Hindi mo kakainin ang ganitong pagkain sa Pilipinas. Kaya kumain ka, sabi ng nanay ko habang namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos kumain, dahan-dahang nagsalita si tatay. Clara, bisitahin mo ang libingan ng lola mo. Tumango ako. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa libingan ng lola ko. May kaunting damo na tumubo sa libingan na matagal ko nang hindi nabibisita. Inalis ko ang damo at nilinis ang lapida. Lola, pupunta na po ako sa Pilipinas. Sa bansang kinakanta nyo sa awit nyo. Pupunta ako doon. Umupo ako sa harap ng lapida at tahimik na inawit ang awit ng lola ko. Sa likod ng bughaw na bundok, ang aming nayon, babalik ako kapag namulaklak ang mga bulaklak. Umiyak ako habang umaawit. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil pakiramdam ko ay may sisimulan. Pagsapit ng umaga ng pag-alis, sumakay kaming lahat sa kotse. 3 oras ang biyahe, patungong paliparan sa kabilang lungsod. Walang nagsasalita sa loob ng kotse. Mahigpit na hawak ng nanay ko ang kamay ko. At si tatay ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pagdating namin sa paliparan, mas maraming tao kaysa inaasahan. Pare-pareho ang ekspresyon ng lahat. Pag-asa at pag-aalala na magkahalo. Pagkatapos mag-check-in, nagpaalam kami bago ako pumasok sa departure area. Nay, huwag kang mag-alala. Babalik ako ng malusog pagkatapos ng 6 na buwan. Oo, mag-ingat ka. Tumawag ka madalas. Hindi napigilan ng nanay ko ang luha niya. Tinapik ni tatay ang balikat ko at sinabing, binabantayan ka ng lola mo. Maglakas loob ka. Habang naglalakad ako sa departure area, lumingon ako at nakita kong kumakaway ang mga magulang ko. Kumaway din ako habang naglalakad. Ito na ang daan na hindi na pwedeng balikan. Nang sumakay ako sa eroplano, parang nagbukas ang isang bagong kabanata sa buhay ko. Ang langit ng Uzbekistan na nakikita ko sa labas ng bintana. Anong klaseng mundo kaya ang naghihintay sa kabilang dako ng langit na iyon? Kinuha ko ang tela ng lola ko mula sa bag at mahigpit na hinawakan. Nangako ako sa sarili ko. Sa lugar na iyon na pinangungulilahan ng lola ko, sisimulan ko ang aking bagong buhay. Babalik ako ng tagumpay. Umalis ang eroplano. At lumiliit ang tanawin sa labas ng bintana. Umalis na talaga ako. Kinakabahan ako. Ngunit kasabay nito, may kakaibang katiyakan na pumasok sa isip ko. Ang katiyakan na hindi ako nagkamali sa desisyong ito. Ang katiyakan na ginagabayan ako ng awit ng lola ko. Ipinikit ko ang mata ko sa eroplano. At inawit muli ang awit sa isip ko. Sa likod ng bughaw na bundok, ang aming nayon. Nang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Pilipinas, halos mabitawan ko ang hininga ko.
habang nakatingin sa labas ng bintana. Kahit gabi na, puno ng ilaw ang paligid ng paliparan. Isang tanawin na hindi ko maisip sa Uzbekistan. Pagkababa ko sa eroplano at pagpasok sa gusali ng paliparan, parang nasa ibang mundo ako. Napakataas ng kisame at kumikinang na parang salamin ang sahig. Lahat ng tao ay nakasuot ng malinis na damit at naglalakad ng mabilis. Napatulala lang ako at tumitingin sa paligid. Nakapagtataka ang mga automatikong pinto na nagbubukas mag-isa at kinabahan ako nang sumakay ako sa escalator. Sa unang pagkakataon, maingat akong umakyat at tiningnan ako ng mga taong katabi ko ng kakaiba. Nakakahiya, ngunit wala akong magawa. Habang nakapila sa immigration check, mabilis na tumibok ang puso ko. Kinuha ng immigration officer ang pasaporte ko at may tinanong, ngunit wala akong naintindihan kahit isang salita. Ngumiti lang ako habang nakayuko. Sa kabutihang palad, mayroong volunteer interpreter sa tabi ko at ipinaliwanag niya ng maikli. Dumating ka bilang isang seasonal worker, tama? Saang rehiyon ka pupunta? Sa Bohol po, ipinaliwanag ng interpreter sa officer at mabilis akong nabigyan ng entry stamp. Sa wakas, tumapak ako sa lupain ng Pilipinas. Kinuha ko ang bagahe ko at lumabas. May taong naghihintay na may hawak na placard na mukhang mula sa farm. Lumapit ako nang makita ko ang pangalan ko sa placard. May sinabi siya sa Tagalog. Ngunit wala akong naintindihan. Wala akong nagawa kundi sumunod. Nang sumakay ako sa bus, may mga manggagawa na mula sa ibang bansa, tulad ko, Vietnamese, Cambodian, at Hapon. Umalis ang bus, at nakakamangha ang tanawin. Sa labas ng bintana, ang mga kalsada ay napakalawak at malinis. Malinaw na iginuhit ang mga linya ng kalsada at walang tigil ang mga ilaw ng kalye. Ang mga kotse na nagmamaneho sa highway ay lahat sumusunod sa kaayusan. Sa Uzbekistan, puno ng hukay ang mga kalsada at ang mga kotse ay nagmamaneho ng parang bali-bali. Ang mga matataas na gusali na may pare-parehong hugis ay nakahanay parang eksena sa pelikula. Mga isang oras na kaming bumibiyahe, pumasok ang bus sa isang maliit na nayon at huminto sa harap ng isang farm. Gabi na kaya hindi ko makita ng maayos ang paligid, ngunit nakita ko ang mga greenhouse na nakahanay. Mas organisado ito kaysa sa mga farm sa Uzbekistan. Lumabas ang isang lalaki na mukhang manager at sinalubong kami. Nagpaliwanag siya ng mabilis sa Tagalog. Ngunit wala akong naintindihan kahit isang salita. Tumango lang ako kasabay ng iba. Dinala kami sa quarters na mas malinis kaysa inaasahan ko. Ito ay isang silid na may bunk bed na ginagamit ng 4 na tao. Mayroon ding mga individual locker at communal toilet at shower room. Mas maganda ito kaysa sa bahay namin sa Uzbekistan. Ngunit sa sandaling iyon, bumalot sa akin ang matinding kalungkutan. Isang banyagang bansa, mga taong hindi ko kilala, at wika na hindi ko maintindihan. Humiga ako sa kama at tinitigan ang kisame. At umiyak ako. Makakayanan ko kaya ang 6 na buwan dito? Kinuha ko ang tela ng lola ko mula sa bag at niyakap. Mahina akong inawit ang awit ng lola ko. Sa likod ng bughaw na bundok, ang aming nayon. Bahagyang kumalma ang puso ko nang umawit ako. Ganoon na lamang. Natapos ang una kong araw, ang sumunod na araw. At ang susunod pa ay pareho. Gumigising ng maaga, nagtatrabaho hanggang gabi, at pagbalik sa quarters ay matutulog. Pagkatapos ng isang linggo, dahan-dahan akong nasanay. Nasanay na ako sa pagtatanim. At nabawasan ang pagkasimangot ng manager. Ngunit ang kalungkutan ay nanatili. Hindi ako makakagawa ng kaibigan dahil hindi ko maintindihan ang wika. At palagi akong nag-iisa tuwing lunch break. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako, may isang lalaki na pumasok sa farm. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s at may maamong mukha. Nag-abot siya ng pagbati sa manager at dahan-dahang naglakad sa farm. Dumaan siya sa tabi ko at huminto.
Tinitigan niya ng matagal ang mukha ko. Yumuko ako at nagpatuloy sa trabaho. Nakakabigat ang tingin niya, ngunit patuloy niya akong tinititigan. At dahan-dahan siyang nagsalita. Anak Diwata ka ba? Unang beses kong narinig ang salitang, Anak Diwata. Muli siyang nagtanong. Taga-Uzbekistan ka ba? Tumango ako nang marinig ko ang salitang Uzbekistan. Lumawak ang ngiti sa mukha niya. Ayun, tama nga. Parang mukha kang Pilipino kapag tiningnan kita. Mukha akong Pilipino. Anong ibig sabihin nito? Wala akong nagawa kundi tumayo ng naguguluhan. May sinabi siya sa manager, at pagkatapos ay lumapit siya ulit sa akin. Kung may libreng oras ka mamaya, bumisita ka sa bahay ko. Ako ang punong barangay, kapitan, ng nayon na ito. Mayroon akong kwento na gusto kong ibahagi sa iyo. Mabait ang tono niya. Ngunit hindi ko maintindihan ng eksakto ang sinabi niya. Ang init ng kanyang damdamin lang ang naramdaman ko. Pagkatapos umalis ng kapitan, patuloy na umiikot sa isip ko ang mga salita niya. Anak Diwata, mukha kang Pilipino. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kinagabihan, kinuha ko ang cellphone ko sa quarters at naghanap sa internet. Filipino diaspora, Anak Diwata, Filipino descent in Central Asia. Lumabas ang maraming impormasyon. Dahan-dahan akong nagbasa. At bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mga Filipino diaspora ay mga inapo ng mga Pilipinong naiwan sa ibang bansa dahil sa mga digmaan at migrasyon. At may mga Pilipinong na-deport sa Central Asia noong nakaraan. At ang kanilang mga inapo ay nakatira pa rin sa Uzbekistan at Kazakhstan. Halos mabitawan ko ang hininga ko. Ang awit na inaawit ng lola ko. Ang tela na iniwan niya. Ang nakaraan na itinago niya. Lahat ay tila nagkokonekta. Baka ako rin ay may lahing Pilipino? Mula noon, gusto ko nang makita si Kapitan. Ngunit patuloy ang trabaho sa farm. At halos wala akong personal na oras. Mga 1 linggo ang lumipas. 1 linggo ng hapon. Sa wakas ay nabigyan ako ng kalahating araw na pahinga. Ang ibang manggagawa ay lumabas ng nayon o nagpahinga sa quarters. Ngunit nagpa siya akong bisitahin ang bahay ni Kapitan. Tinanong ko ang manager. At sinabi niyang 10 minutong lakad lang ito. Sinabi niyang ang malaking lumang bahay Pilipino sa pasukan ng nayon ay bahay ni Kapitan. Dahan-dahan akong naglakad. At kinakabahan ako. Nakapagtataka. Pakiramdam ko ay may mahalagang mangyayari. Nang tumayo ako sa harap ng gate ng bahay, nag-alinlangan ako. Tama bang pumasok ako? Ngunit naglakas loob akong pindutin ang intercom. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan ni Kapitan ang pinto. Oh, ikaw pala. Naghihintay ako. Tuloy ka. Nakangiti siya ng mainit at bahagyang nabawasan ang kaba ko. Ang bakuran ay napakaganda. Ang mga trim tree at ang tradisyonal na arkitektura ay magkasundo. Isang tanawin na hindi ko nakita sa Uzbekistan. Dinala niya ako sa salas at naglabas ng tsaa ang asawa ni Kapitan. Ito ay tsaa. Inumin mo. Nang sumipsip ako ng mainit na tsaa, parang natunaw ang katawan ko. Dahan-dahang nagsalita si Kapitan. Clara, naramdaman ko agad nang makita kita. May lahi kang Pilipino, hindi ba? Sinagot ko ng totoo. Hindi ko po alam. Wala po akong alam tungkol sa lola ko. Hindi po siya nagkukuwento tungkol sa nakaraan. Ang alam ko lang. Taga-Uzbekistan siya. Ngunit sinabi niya na bata pa siya nang dumating siya dito mula sa ibang lugar. Kumislap ang mga mata ni Kapitan. May inaawit ba ang lola mo na kakaibang awit? Hindi Uzbek o Russian, kundi ibang wika. Nagulat ako sa tanong niya. Opo, may awit po siyang madalas awitin. Maaari mo bang awitin ito minsan? Maingat kong inawit ang awit ng lola ko. Sa likod ng bughaw na bundok, ang aming nayon. Babalik ako kapag namulaklak ang mga bulaklak. Sa kabila ng ilog, nandoon ang bahay namin. Habang umaawit ako, nanigas ang ekspresyon ng mag-asawang kapitan. Ang asawa ni Kapitan ay namumula na ang mga mata. Ito ay awit na inaawit ng mga Pilipinong umalis sa kanilang bayan
noong unang panahon. Ito ay isang awit na inawit ng mga taong nangungulila sa kanilang bayan na hindi nakabalik pagkatapos ng digmaan o iba pang dahilan. Ang bahaging sa kabila ng ilog, nandoon ang bahay namin sa awit, na ito ay tumutukoy sa isang lumang nayon sa Bohol. Naramdaman ko ang kuryente sa buong katawan ko. May ganito palang kahulugan ang awit na inaawit ng lola ko. May iniwan ba ang lola mo na parang token? Kinuha ko ang tela ng lola ko mula sa bag. Maingat itong kinuha ni Kapitan at tiningnan ng detalyado. Mayroong mga letra dito, ngunit napakanipis na at hindi makita ng maayos. Nagdala ng magnifying glass ang asawa ni Kapitan. Nang tiningnan namin sa magnifying glass, nakita ang mga letra. Parang nagsisimula sa Clara ang pangalan, sabi ni Kapitan. Kung ganoon, baka Clarita ang pangalan ng lola mo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Teka lang, may ipapakita ako sa iyo na larawan. Pumasok si Kapitan sa likod na silid at nagdala ng lumang larawan. Ito si Lolo Pedro Yamson na nakatira sa nayon namin. Siya ang nagpadala ng balita mula sa Uzbekistan noong 1960s sa itim-puting larawan. May isang matandang lalaki na nakatayo. Sabi niya noong nabubuhay pa siya. May pamilya siyang iniwan sa Uzbekistan, lalo na ang kanyang pamangkin na nagngangalang Clarita. Halos mabitawan ko ang hininga ko. Agad na tumawag si Kapitan. Mukhang kinokontak niya ang custodian ng Village Archives. Mga 10 minuto ang lumipas. May larawan na ipinadala sa cellphone ni Kapitan. Larawan ito ng isang lumang dokumento. Pagpaparehistro ng paghahanap ng pamilya. Pedro Yamson. Ipinanganak Dalawan. Lugar ng kapanganakan Bohol. Pangalan ng hinahanap na pamilya. Clarita Yamson. Clarita. Nang marinig ko ang pangalan na iyon, may pumasok sa isip ko. Ang sinabi ng lola ko bago siya namatay. Ang pangalan ko ay Clarita. Hindi ko naintindihan noon kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ngayon, naisip ko na iyon, ang orihinal na pangalan ng lola ko. Kapitan! Clarita po ang pangalan ng lola ko. Sabay na tumingin sa akin si Kapitan at ang asawa niya. Talaga? Opo, minsan niya lang sinabi bago siya namatay. Sumaya ang mukha ni Kapitan. Halos sigurado na ito. Ang lola mo ay si Clarita, na hinahanap ni Lolo Pedro Yamson. Mahigpit na hinawakan ng asawa ni Kapitan ang kamay ko. Clara, hindi ka lang isang seasonal worker. Ikaw ay isang pamilya na nagbalik sa aming nayon. Tumulo ang luha ko, pero may mas nakakagulat pa. Maingat na sabi ni Kapitan, si Lolo Pedro Yamson ay malapit naming kamag-anak. Siya ay tiyo ko. Hindi ako makapagsalita. Ibig bang sabihin? Magkamag-anak din tayo? Kapitan? Oo. Ganoon nga, nagkita ang pamilya pagkatapos ng 60 taon. Nang gabing iyon, marami kaming napag-usapan sa bahay ni Kapitan. Ang kasaysayan ng mga Pilipinong diaspora, ang sakit ng forced migration, at ang kuwento ng maraming inapo na naghahanap ng kanilang ugat. Clara, may mapipili ka na ngayon. Maaari ka nang mag-apply para sa pagkamamamayang Pilipino. Seryosong sabi ni Kapitan. Mayroong espesyal na sistema para sa mga may lahing Pilipino. Kung mapatunayan mong Pilipino ang iyong ninuno, maaari kang maging mamamayang Pilipino. Pero kailangan ko ng mga dokumento, hindi ba? Ang awit ng lola mo, ang tela, at ang family search registration na dokumento. Sapat na ang mga ito para maging ebidensya. Tutulungan kita ng gabing iyon. Habang naglalakad ako pauwi sa quarters, tumingala ako sa kalangitan na puno ng bituin. Lola, nandito na po ako sa lupaing pinangungulilahan nyo. Pagdating sa bahay, tumawag ako sa mga magulang ko sa Uzbekistan. Bulino, Bulino in Dafens, ipinaliwanag ko ng sunod-sunod ang nangyari. Umiyak ang nanay ko. Kaya pala niya inawit ang awit na iyon habang buhay. Nay, mag-a-apply ako para sa pagkamamamayang Pilipino. Gusto kong tuparin ang pangarap ng lola ko. Sige, gawin mo. Tutulungan ka ng lola mo.
Ibinaba ko ang telepono at kinuha ulit ang tela ng lola ko. Clarita Yamson. Ang tunay na pangalan ng lola ko. At nangako ako, tutuparin ko ang pangarap na hindi niya natupad habang buhay. Ang pagtatagpo kay Kapitan ay nagpabago sa araw-araw kong buhay. Sa umaga, nagtanim at nag-alaga pa rin ako ng sili sa farm, ngunit sa gabi, inilaan ko ang sarili ko sa paghahanda para sa pagkamamamayang Pilipino. Una, nakipag-ugnayan siya sa Filipino Diaspora Association at binigyan ako ng listahan ng mga dokumento na kailangan para sa aplikasyon. Nang makita ko ang mga dokumento, napabuntong hininga ako. Birth certificate, family relations certificate, birth record ng lola ko, iba't ibang dokumento na nagpapatunay na may lahi akong Pilipino. Hindi madali ang bawat isa. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan nating ihanda ang isa-isa. Pinalakas ni Kapitan ang loob ko. Ngunit ang distansya ay hindi mapigilan. Tumawag ako sa mga magulang ko sa Uzbekistan at hiniling na hanapin ang mga dokumento na may kaugnayan sa lola ko. Sinimulan ng nanay ko ang paghahanap sa bawat sulok ng bahay. Pagkatapos ng ilang araw, may magandang balita mula sa nanay ko. Clara, nakita ko ang lumang dokumento ng lola mo. Nakasulat sa Russian, pero parang tungkol sa kapanganakan. Tumibok ng malakas ang puso ko. Nay, kunan niyo po ng larawan at ipadala agad. Agad na ipinadala ang larawan. May nakasulat sa isang luma at dilaw na papel, gamit ang isang Russian typewriter. Ipinakita ko ang larawan kay Kapitan at humingi siya ng tulong sa isang kakilala na marunong ng Russian para isalin ito. Ang resulta ng pagsasalin ay nakakagulat. Ipinanganak, 1920, lugar ng kapanganakan, Pilipinas, Bohol, 1937, forced migration record, sa Central Asia. Ito ay malinaw na ebidensya na talagang ipinanganak ang lola ko sa Pilipinas. Ngunit ang problema ay ang opisyal na pagpapatunay ng dokumentong ito. Kailangang inauthorize at isertify ang pagsasalin upang isumite sa gobyerno ng Pilipinas. Kinontak ko ang Embahada ng Pilipinas sa Uzbekistan. Ngunit ang sagot ay komplikado at matagal ang proseso. 30 buwan ang pinakamaikling panahon. Nalungkot ako sa sinabi ng officer, ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Pagkatapos ng trabaho sa farm, gumagawa ako ng mga dokumento hanggang gabi. Kailangan ko ring mag-aral ng Tagalog. May kondisyon na kailangang mayroong basic Tagalog ability upang mag-apply. Ang anak ni Kapitan, si Ate Liwayway, ay pumupunta tuwing Sabado at Linggo at nagtuturo sa akin ng Tagalog. Ate Clara, simulan natin sa A. Ang alpabeto ay pamilyar, ngunit ang sistema ng pagbuo ng syllable ay talagang mahirap sa simula. Ang mga English alphabet ay pamilyar pa, ngunit ang Tagalog ay isang ganap na bagong mundo. Ate, huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Ang pampalakas loob ni Ate Liwayway ay nagbigay sa akin ng lakas, at tuwing gabi, binubuksan ko ang notebook ng Tagalog. Isinusulat ko ang A, E, I, O, U ng daang beses at inaaral ang mga simpleng salita, sili, kamatis, tubig, lupa, binhi. Sinimulan ko sa mga bagay na nakikita ko araw-araw sa farm. Isang araw, binigyan ako ng manager ng Tagalog na instruksyon at nagulat siya nang naintindihan ko at sinunod ko. Oh, nag-aaral ka ng Tagalog? Opo, nag-aaral po ako ng dahan-dahan. Kahit hindi perpekto ang bigkas ko. Naintindihan ako. Ang kasiyahan na naramdaman ko noon ay hindi mailarawan. Ngunit ang Tagalog Proficiency Test ay mas mahirap kaysa inaasahan. Nang tanggapin ko ang questionnaire sa unang pagsusulit, nalito ako agad. Napakabilis ng Tagalog na listening comprehension. At ang mga reading comprehension na teksto ay puno ng mga salitang hindi ko alam. Sa writing test, kailangan kong sumulat ng isang simpleng pagpapakilala sa sarili. Ngunit nanginginig ang kamay ko at lumabas ng baluktot ang sulat. Ang resulta, failed. Nang makita ko ang failure notice sa halip na passing notice, umiyak ako.
Posible ba ito kung hindi ko man lang maipasa ang simpleng pagsusulit na ito? Bumalik ako sa quarters at humiga sa kama. Habang nakatingin sa kisame, gusto kong sumuko sa lahat. Sa sandaling iyon, nagring ang cellphone ko. Si Kapitan. Clara, narinig kong bumagsak ka. Sayang. Pasensya na po, Kapitan. Masyado po akong kulang. Hindi. Sino ba ang pumapasa agad sa isang beses? Bumagsak din ako ng 3 beses sa driving license test. Napatawa ako sa biro ni Kapitan. Ulitin mo lang. Hahanap ako ng mas magaling na guro. Huwag kang sumuko. Ang isang tawag na iyon ang nagpatindig sa akin ulit. Mula kinabukasan, mas nagsikap akong mag-aral. Nagsimula akong dumalo sa free Tagalog class sa Multicultural Center na inirekomenda ni Kapitan. Doon, nakilala ko ang maraming foreigners na nag-aaral din ng Tagalog. May mga kasal na Vietnamese, worker na Hapon, student na Cambodian, lahat sila ay nag-aaral ng Tagalog. Para sa iba't ibang dahilan, bumagsak din ako ng 2 beses sa exam. Pumasa ako sa pangatlong beses, sabi ng isang ate na Vietnamese at nagbahagi ng kanyang karanasan. Kung hindi ka susuko, makakamit mo rin ang tagumpay. Fight. Ang suporta nila ay naging malaking lakas. Pagkatapos ng 2 buwan, kumuha ako ng pangalawang pagsusulit. Sa pagkakataong ito, mas handa ako. Bahagya ko nang naintindihan ang mga usapan sa listening comprehension at naintindihan ko ang kahulugan ng mga reading comprehension na teksto kung dahan-dahan kong babasahin. Ngunit ang resulta ay failed ulit. Kulang ako sa puntos. Kulang ako ng 2 puntos para sa passing score. Talagang na-frustrate ako. Bumagsak ako kahit napakalapit ko na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako sumuko. Ang ibig sabihin ng 2 puntos lang ang kulang ay halos nasa finish line na ako. Nag-aral ako ng mas intensive sa loob ng 1 buwan. Lalo na ang writing section. Nakulang ko. Nagbigay si Ate Liwayway ng writing assignment araw-araw. At nagsulat ako ng diary sa Tagalog. Nagtanim ako ng sili sa farm ngayon. Maganda ang panahon. Bumisita si Kapitan. Kahit clumsy ang mga pangungusap ko, gumaganda ito habang nagsusulat ako araw-araw. Malapit na ang araw ng pangatlong pagsusulit. Sa bus patungo sa test site, kinuha ko ang tela ng lola ko at hinawakan. Lola, tulungan niyo po ako na magtagumpay. Tiyak natutuparin ko ang pangarap niyo. Nagdasal ako sa isip ko. Mahirap pa rin ang pagsusulit, ngunit may kumpiyansa ako sa pagkakataong ito. Ginawa ko ang lahat sa listening, reading, at writing. Pagkatapos ng 2 linggo, lumabas ang resulta. Passed. Nang matanggap ko ang passing certificate, halos sumigaw ako. Pangatlong beses ko na itong kinuha. Agad akong tumawag kay Kapitan. Kapitan, nakapasa ako. Talaga? Napakahusay, Clara. Naniniwala ako sa iyo. Halika sa bahay mamaya. Magdiwang tayo. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako. Nang gabing iyon, nagkaroon ng maliit na pagdiriwang sa bahay ni Kapitan. Ang pamilya ni Kapitan, si Ate Liwayway, at maging ang mga guro sa Multicultural Center ay dumalo. Nalampasan mo na ang unang hadlang. Ngayon, sisimulan na natin ang main preparation ng dokumento, sabi ni Kapitan. Ang pagpasa sa Tagalog Proficiency Test ay simula pa lang. Ang tunay na mahirap na trabaho ay naghihintay pa. Pagkatapos kong makapasa sa Tagalog test, sinimulan ko ang seryosong paghahanda ng mga dokumento para sa Special Naturalization Application. Nakipagtulungan si Kapitan sa Filipino Diaspora Association at tinulungan ako. Ang unang kailangan ay opisyal na mapatunayan ang birth record ng lola ko. Kinailangan kong pumunta sa mga tanggapan ng gobyerno sa ibang lungsod nang paulit-ulit upang manotarize ang dokumento na nahanap ng nanay ko sa Uzbekistan. Sa kabutihang palad, ang tiyuhin ko sa Uzbekistan ay tumulong. Kapag pumunta ka doon, sinasabihan kang pumunta sa iba. Nalungkot ako sa reklamo ng tiyuhin ko, ngunit nagpapasalamat din ako. Pagkatapos ng ilang linggo, sa wakas ay naipadala na sa Pilipinas ang notarized na dokumento.
Ang sumunod ay ang proseso sa Pilipinas. Bumisita ako sa Bureau of Immigration, BI, at nagtanong tungkol sa Special Naturalization Application. Ang officer ay mabait, ngunit habang nakikinig ako sa paliwanag, naging mas komplikado ito. Ang special naturalization para sa mga diaspora ay less strict kaysa sa general naturalization, ngunit marami pa ring kailangang patunayan, sabi ng officer at ipinakita sa akin ang checklist. Birth record ng lola ko, family relationship certificate ng lola ko at ako, mga dokumento tungkol sa forced migration, at testimonies mula sa diaspora community. Mahalaga na mapatunayan ang family relationship. Kailangan kong kumuha ng family relationship certificate sa Uzbekistan. Muli kong hiniling sa tiyuhin ko at nag-ikot siya sa iba't ibang tanggapan. Ngunit nagkaroon ng problema. Nawawala ang ilang records noong henerasyon ng lola ko. Sabi niya, maraming records ang hindi naimbak ng maayos noong panahon ng kaguluhan. Anong gagawin ko? Nalito ako at sinabi kay kapitan ang sitwasyon. Maaaring patunayan iyan sa pamamagitan ng testimony. Humingi tayo ng testimony letter sa Filipino Diaspora Association. Ayon sa mungkahi ni kapitan, kinontak ko ang Diaspora Association. Naghanap sila ng isang matandang Pilipino na lumipat mula sa parehong rehiyon noong panahon ng lola ko. Naalala ng isa sa kanila ang lola ko, Clarita. Narinig ko ang pangalang iyon. May ganoong pangalan na bata sa nayon namin, oo. Ito ay testimony mula sa isang 80 anyos na lola. Hindi ito tiyak. Ngunit ang nilalaman na nagpapaliwanag sa sitwasyon noong panahong iyon ay malaking tulong. Nagbigay ang association ng official testimony letter at naidagdag ko ito sa aplikasyon. Malaki rin ang ginampanan ni kapitan. Opisyal niyang inilabas ang family search registration na dokumento ni Lolo Pedro Yamson mula sa Village Archives. Doon, malinaw na nakasulat ang record ng hinahanap na pamangkin, Clarita Yamson. Ang dokumentong ito ang magiging decisive evidence. May kumpiyansang sabi ni kapitan. Napagpasyahan din naming isumite ang awit ng lola ko bilang ebidensya. Nag-record ako ng video habang inaawit ko ang awit. At nagbigay ang Diaspora Association ng dokumento na nagpapaliwanag sa historical background ng awit na ito. Ang awit na ito ay inaawit sa mga Filipino diaspora communities sa Asia noong 1950s na nangungulila sa kanilang bayan. Bohol, halos 5 buwan ang lumipas para maihanda ang lahat ng dokumento. Sa panahong iyon, nagpatuloy ang trabaho sa farm, at nagtrabaho ako ng dobleng oras, nagtatrabaho sa umaga, at gumagawa ng dokumento sa gabi. Pagod ang katawan ko, ngunit puno ng pag-asa ang puso ko. Sa wakas, natapos na ang lahat ng dokumento. Isang makapal na file na naglalaman ng ebidensya ng aking buhay. Birth record ng lola ko, family relationship certificate, family search registration, testimony ng Diaspora Association, Tagalog Proficiency Test Certificate, at larawan ng tela ng lola ko. Tara na, isumite na natin. Sinamahan ako ni Kapitan sa Bureau of Immigration. Nang isinumite ko ang mga dokumento, naghalo ang kaba at pag-asa. Kumpleto na ang pagtanggap, ang proseso ay karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 6 na buwan, sabi ng officer. 6 na buwan. Nagsimula na naman ang mahabang paghihintay. Ngunit may pag-asa ako ngayon. Ginawa ko ang lahat para maghanda. Paglabas ko sa tanggapan, tinapik ni Kapitan ang balikat ko. Bumalik ako sa farm at nagtrabaho ng normal. Ngunit sa likod ng isip ko, laging nasa isip ko ang resulta ng pagsusuri. Araw-araw, tinitingnan ko ang cellphone at ang mailbox. Lumipas ang 1 buwan, lumipas ang 2 buwan. Walang balita. Isang araw, sa 3 buwan, tumawag ang Bureau of Immigration. Hindi passed o failed, kundi request para sa karagdagang dokumento. Nalungkot ako. Ngunit ibig sabihin ay may pagkakataon pa. Maaari mo bang isumite ang larawan ng lapida ng lola mo? At kailangan din namin ng residency certificate mula sa Uzbekistan. Kailangan ko ulit humingi ng tulong sa pamilya ko sa Uzbekistan.
Binisita ng tiyuhin ko ang libingan ng lola ko at kinunan ng larawan ang lapida. Nakaukit sa lapida ang pangalan ng lola ko sa Uzbek. Ngunit may maliit na letra ng Tagalog din na nakaukit. Clarita Yamson. Umiyak ako nang matanggap ko ang larawan. Hindi nakalimutan ng lola ko ang tunay niyang pangalan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ibinigay ko ang karagdagang dokumento at naghintay ulit ako. Pagkatapos ng isang buwan, tumawag ulit sila. Sa pagkakataong ito, interview schedule notice. May interview ka sa susunod na Martes, 10 ng umaga. Pumunta ka sa Bureau of Immigration. Sinimulan ko ang paghahanda para sa interview. Inihanda ni Kapitan at Ate Liwayway ang mga expected question at tinulungan akong mag-practice. Bakit gusto mong maging mamamayang Pilipino? Gusto kong bawiin ang ugat ng lola ko at gusto kong magsimula ng bagong buhay dito. Anong gusto mong trabaho sa Pilipinas? Gusto kong mag-aral pa ng agricultural technology at magpatakbo ng smart farming. At gusto kong tulungan ang mga diaspora tulad ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon bago ang interview. Kinuha ko ang tela ng lola ko at tinitigan ng matagal. Lola, tulungan niyo po ako na maging maayos bukas. Sa araw ng interview, sinamahan ako ni Kapitan. Habang naghihintay sa waiting room, halos sumabog ang puso ko. Clara Yamson, pumasok ka! Binuksan ko ang pinto ng interview room. 3 officers ang nakaupo. Umupo ka. Huwag kang kabahan. Sumagot ka ng komportable. Tumagal ang interview ng mga 30 minuto. Habang nakikinig sa kwento ko, namula ang mga mata ng mga officers. Lalo na nang hilingin nilang awitin ko ang awit ng lola ko. Sa likod ng bughaw na bundok, ang aming nayon. Babalik ako kapag namulaklak ang mga bulaklak. Nanginginig ang boses ko habang umaawit ako. Maraming salamat. Talagang nakakaantig na kwento, sabi ng isa sa mga officers. Nang lumabas ako pagkatapos ng interview, nag-thumbs up si Kapitan. Ang galing mo. Siguradong maganda ang resulta. Mula noon, nagsimula ulit ang paghihintay. Ngunit, mas komportable ang puso ko ngayon. Ginawa ko ang lahat. 3 linggo ang lumipas, pagkatapos ng interview. Araw-araw, tinitingnan ko ang cellphone at ang mailbox. Kahit nagtatrabaho ako sa Silly Farm, laging nasa isip ko ang resulta. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako, nagring ang cellphone ko. Unknown number. Nanginginig ang kamay ko nang sagutin ko ang tawag. Hello? Kayo ba si Clara Yamson? Mula sa Bureau of Immigration po ito. Halos huminto ang puso ko. Opo, ako po. Congratulations. Approved na ang inyong Special Naturalization Application. Sa sandaling iyon, nang ibaba ko ang telepono, nawala ang lakas ng paa ko. Umupo ako at umiyak. Nagulat ang Vietnamese worker na nagtatrabaho sa tabi ko at tumakbo sa akin. Clara, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Pumasa ako. Magiging Pilipino na ako. Hindi ako makapagsalita ng maayos dahil nasasakal ako. Agad akong tumawag kay Kapitan. Kapitan, approved na. Totoo pong approved na. Congratulations, Clara. Sandali lang. Pupuntahan kita sa farm. Wala pang 30 minuto. Dumating si Kapitan sa farm. Sumunod din si Ate Liwayway at ang asawa ni Kapitan. Congratulations, ate. Inabot sa akin ni Ate Liwayway ang isang bouquet ng bulaklak. Ngayon, naging pamilya na talaga natin siya. Nang gabing iyon, nagkaroon ng celebration sa bahay ni Kapitan. Dumating din ang ilang matatanda sa nayon. Congratulations, Clara. Ngayon, kabilang ka na sa nayon namin. Ang anak na nagbalik pagkatapos ng 60 taon. Muli akong umiyak sa mainit na salita ng mga matatanda. Ang asawa ni Kapitan ay naghanda ng mga pagkain na punong-puno sa mesa. Kabilang doon ang bibingka at puto. Ang bibingka ay kinakain sa Pilipinas tuwing may okasyon. Paliwanag ni Kapitan. Ngayon ang pangalawang birthday mo, kaya naghanda kami ng bibingka. Pangalawang birthday. Ang salitang iyon ay tumimo sa puso ko. Talagang muli akong isinilang ngayon. Tumawag din ako sa mga magulang ko sa Uzbekistan. Nay, Tay,
Nakapasa ako. Pilipino na ako. Umiyak ang nanay ko. Talagang matutuwa ang lola mo. Clara, ipinagmamalaki ka namin. Nay, tay, kapag naging stable na ako, tatawagin ko rin kayo. May family visa daw dito sa Pilipinas. Oo, darating din ang araw na iyon. Sa ngayon, manatili ka munang malusog at masigla. Ibinaba ko ang telepono at kinuha ulit ang tela ng lola ko. Lola, nagawa ko. Natupad ko ang pangarap mo. Pagkatapos ng 1 linggo, bumisita ulit ako sa Bureau of Immigration. Sa pagkakataong ito, kukunin ko na ang Naturalization Certificate. Sinamahan ako ng buong pamilya ni Kapitan. Naturalization Certificate ng Republika ng Pilipinas, Clara Yamson. Ang pangalan ko ay nakasulat sa opisyal na dokumento sa Tagalog. Clara Yamson. Ang pangalan ko na nagdadala ng apelyido ng lola ko. Congratulations! Ngayon, isa ka ng mamamayang Pilipino. Inabot sa akin ng officer ang kamay niya. Nang magkamay kami, naramdaman ko na totoo na ang lahat. Ang susunod ay ang pag-apply ng residence certificate sa City Hall. Napagpasyahan ko ang address malapit sa farm sa Bohol. Pinahintulutan ako ni Kapitan na gamitin ang isang silid sa isang maliit na gusali na pag-aari niya bilang address ko. Magpapakuha na ako ng larawan. Tumingin ka sa harap. Kinuha ang una kong Philippine ID photo. Maaari mo itong kunin pagkatapos ng 2 linggo. Bumalik ka ulit noon. Naramdaman ko na napakatagal ng 2 linggo. Sa wakas, dumating ang araw. Nakukunin ko ang ID. Nang tanggapin ko ang card, puno ng kagalakan ang puso ko. Ang pangalan ko na nakasulat sa Tagalog sa tabi ng larawan, Clara Yamson, at ang pagpapahayag ng Philippine nationality. Ang isang maliit na card na ito ay ganap na nagbago sa buhay ko. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng espesyal na seremonya sa Barangay Hall. Isang welcome ceremony para sa mga bagong naturalized citizen. 5 naturalized citizens ang dumalo. Kasama ako. Mga tao mula sa China, Vietnam, Hapon, at ako. Mula sa Uzbekistan. Lahat kami ay nagmula sa ibang bansa. Ngunit ngayon, magiging iisang Pilipino na. Ang bandila ng Pilipinas ay nakasabit sa hall. Si Kapitan mismo ang nagbigay ng welcome speech. Lahat kayo ay mahalagang miyembro na ng Pilipinas. Ang inyong iba't ibang background at karanasan ay lalo pang magpapayaman sa aming komunidad. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ko. Sa welcome ceremony, inawit ang lupang hinirang sa harap ng bandila ng Pilipinas. Pagkatapos ng seremonya, binigyan ako ng bandila ng Pilipinas bilang regalo. Ito ang una kong bandila ng Pilipinas sa buhay ko. Pagbalik ko sa farm quarters, maingat ko itong isinabit sa dingding ng silid. Nang makita ko ang pula at puting bandila, naramdaman ko na talagang isa na akong miyembro ng bansang ito. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at inalala ang nakaraang panahon. Ang mga araw na nagbebenta ako ng gulay sa palengke sa Uzbekistan. Ang sandali na nagpasya akong pumunta sa Pilipinas. Ang pagkagulat na naramdaman ko sa paliparan ng Pilipinas. Ang hirap sa farm. Ang kapalaran na pagtatagpo kay Kapitan. Ang paghahanap sa sekreto ng lola ko. Ang pagbagsak at pagbangon sa Tagalog test. At ngayon, ang sandali na naging tunay na Pilipino ako. Lahat ay parang panaginip. Kinuha ko ang tela ng lola ko at niyakap. Lola, nagtagpo na tayo. Natupad ko ang pangarap na hindi mo natupad habang buhay. Nang pumasok ako sa farm kinabukasan, binati ako ng mga kasamahan ko. Clara, congratulations! Ngayon, Pilipino ka na talaga. Nag-thumbs up ang Vietnamese worker. Nagbigay din ng pagbati ang farm manager. Ngayon, hindi ka na seasonal worker, kundi formal employee na. Baguhin na natin ang contract. Nagbago ang status ko, at nagbago rin ang working conditions ko. Maaari na akong magtrabaho sa buong taon, hindi lang 6 na buwan, at tumaas din ang sweldo ko. Higit sa lahat, maaari na akong makakuha ng social insurance benefits. Nang gabing iyon,
bumisita ako sa bahay ni Kapitan. Kapitan, maraming salamat po talaga. Kung wala po kayo, hindi ko po ito magagawa. Hindi, dahil hindi ka sumuko, Clara. At tinulungan ka ng lola mo. Nakangiting sabi ni Kapitan. Ngayon, ito na ang tunay na simula. Mag-isip ka kung anong buhay ang gusto mo sa Pilipinas. May sagot na ako sa tanong na iyon. Gusto ko pong mag-aral pa ng agricultural technology. At balang araw, gusto kong magkaroon ng sarili kong farm. Magaling. Tutulungan kita. May magandang agricultural technology center dito sa Bohol. Nang gabing iyon, natulog ako habang pinapangarap ang hinaharap. Hindi na ako foreign worker. Mamamayang Pilipino, Clara Yamson, isang taong bumawi sa ugat ng kanyang lola, at isang taong naglalakad patungo sa bagong pangarap. Pagkatapos kong makuha ang pagkamamamayang Pilipino, mabilis na nagbago ang buhay ko. Ang una kong ginawa ay magrehistro sa Bohol Agricultural Technology Center. Sa rekomendasyon ni Kapitan, bumisita ako sa center. Gusto ko pong magrehistro sa Smart Farming Education Program. Masayang sinalubong ako ng officer. Isang naturalized citizen pala. Welcome po. Mayroong program na magsisimula sa susunod na buwan. Sasali po ba kayo? Oo, syempre. Ang Smart Farming Education ay talagang isang bagong mundo. EOT sensors, automatic irrigation system, humidity control device, mobile app, remote management, mga advanced technology na hindi ko maisip sa Uzbekistan. Sa simula, mahirap, ngunit nakatulong ang karanasan ko sa paghawak ng farm tools. Hindi rin masyadong mahirap intindihin ang prinsipyo ng paggana ng electronic circuits at sensors. Mabilis kang matuto, Clara. May karanasan ka ba sa paghawak ng machine? Tanong ng guro. Nagtrabaho po ako sa palengke sa Uzbekistan, pero mahilig po ako sa machine. Masaya po akong mag-aral. Tinapos ko ang 3 buwan na program at nakakuha ng certificate. At nagrehistro ako sa mas specialized program. Environment-friendly farming methods, pest control, agricultural product distribution, marami akong natutunan. Habang nag-aaral ako, naging mas concrete ang pangarap ko. Ang pangarap na magpatakbo ng sarili kong smart farm. Ngunit sa katotohanan, ang capital ang problema, kailangan ng hindi bababa sa 10-10 milyon para magsimula ng farm. At wala akong ganoong pera. Habang nag-aalala ako, nagbigay si Kapitan ng magandang impormasyon. May grant program para sa mga bagong farmer. Mag-apply ka. Ito ay ang Agricultural Youth Investment Fund na pinamamahalaan ng gobyerno. Maaaring makakuha ng grant na umaabot sa 1.5 milyon. I will make the support larger for the narrative flow. Agad akong nagsimulang gumawa ng business plan. Tuwing gabi, umuupo ako sa harap ng computer at nagpaplano. Anong crop ang itatanim? Anong technology ang gagamitin? At paano ibebenta? Tinulungan ako ng mga guro sa Agricultural Technology Center sa paggawa ng plan. Mahalaga ang market analysis. Kailangan mong pumili ng crop na may competitiveness. Pinili ko ang combined cultivation ng bell pepper at kamatis. Ito ang technology na natutunan ko habang nagtatrabaho sa farm at maganda rin ang marketability, lalo na may kumpiyansa ako na mapapataas ko ang kalidad sa pamamagitan ng paggamit ng smart farming technology. Ipinasa ko ang business plan at naghintay ng evaluation. Pagkatapos ng 1 buwan, dumating ang interview notice. Ipinaliwanag ko ang pangarap ko sa harap ng mga evaluators. Dumating po ako dito para hanapin ang ugat ng lola ko. Ngayon, gusto kong magtanim ng bagong ugat dito. Sa pamamagitan ng agrikultura, paano makakatulong ang karanasan mo sa Uzbekistan? Alam ko po ang kahirapan. At alam ko rin ang kaseryosohan. Ang business na ito ay hindi lang simpleng paghahanap buhay para sa akin, kundi ang buhay ko. Baka tumagos ang katapatan ko. Pagkatapos ng 2 linggo, nakakuha ako ng approval notice. Isang hindi kapani-paniwalang halaga,
Pera na hindi ko kikitain kahit magtrabaho pa ako habang buhay sa Uzbekistan. Nagpakilala rin si kapitan ng farmland. Isang malawak na lupa sa labas ng nayon. Dito ka magsimula. Huwag mong problemahin ang rent. Nagsimula ang pagtatayo ng greenhouse. Nagpa siya akong magtayo ng 6 na smart farmhouses. Habang nagpapatuloy ang konstruksyon, bumibisita ako sa site araw-araw. Tinitingnan ko ang bawat isa, nag-aaral, at nakikilahok mismo. Clara, gusto mong gawin lahat? Nakangiting sabi ng construction supervisor. Sa akin po kasi ito, gusto kong malaman ang lahat. Pagkatapos ng 2 buwan, natapos na ang greenhouse. Umiyak ako nang makita ko ang kumikinang na greenhouse. Talagang nagkaroon ako ng sarili kong farm. Naglagay ako ng isang maliit na sign sa pasukan ng farm. Clara Yamson Smart Farm. Ang pangalan ko na nakasulat sa Tagalog at Ingles. Ipinagmamalaki ko. Nagsimula na ang pagtatanim ng unang crop. Nagtanim ako ng bell pepper at kamatis. At pinatakbo ang smart farming system. Real-time monitoring ng temperatura at halumigmig sa mobile app at automatic water supply system. Talagang nakakamangha, ngunit hindi sapat ang technology. Naglalakad ako sa greenhouse ng maaga at tinitingnan ang kondisyon ng crop, ang kulay ng dahon, ang kapal ng tangkay, ang laki ng bunga. Maingat kong inoobserbahan ang lahat. Ang best pa rin sa farming ay ang kamay ng tao, sabi ni kapitan nang bumisita siya. At tama siya. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang unang harvest season. Talagang overwhelming ang sandali nang anihin ko ang pulang-pulang bell pepper at kamatis. Pare-pareho ang laki at matingkad ang kulay. Humingi ako ng quality inspection sa Agricultural Technology Center. Grade A po. Ang galing niyo pong magtanim. Puno ng kagalakan ang dibdib ko sa sinabi ng officer. Maayos ang benta. Nagsimula akong mag-supply sa isang malaking supermarket sa pamamagitan ng lokal na kooperatiba at nagsimula rin ako ng online direct selling. Lalo na, dumami ang mga order nang malaman ang kwento ko. Ang brand na Premium Produce of a Naturalized Filipino Youth ay nakakuha ng magandang feedback mula sa mga mamimili. Ang sales sa unang buwan ay malaki at patuloy itong tumaas sa pangalawa at pangatlong buwan. Ang net profit ay malaki. Ang kinikita ko sa loob ng 1 taon sa Uzbekistan ay kinikita ko na sa loob ng 1 buwan. Dahil sa tagumpay, kailangan ko na ng tao. Nag-hire ako ng 2 Vietnamese worker at isang Cambodian worker na nagtatrabaho sa farm kasama ko. Clara, ang galing mo naman. Naging boss ka na. Binati ako ng Vietnamese ate. Magtatrabaho rin kaming mabuti. Kahit maliit na farm, masaya ako na may mga kasamahan ako. Dahil sa extra time ko, nagsimula ako ng ibang aktibidad. Nag-volunteer ako sa Multicultural Center tuwing Sabado at Linggo. Ang trabaho ko ay tulungan ang mga bagong foreign workers sa buhay nila sa Pilipinas. Sa simula, mahirap sa lahat. Pero huwag kayong sumuko. Nagawa ko. Hindi ba? Ang karanasan ko ay naging pag-asa para sa kanila. Lalo na, mas masigasig akong tumulong sa mga inapo ng diaspora. Nag-iisip ka bang mag-apply para sa citizenship? Tutulungan kita. Ibinahagi ko sa iba ang tulong na natanggap ko. Patuloy na lumalaki ang farm. Pagkatapos ng 1 taon, nagdagdag ako ng 3 greenhouse. Naging 5 na rin ang employees ko. Lalo pang tumaas ang sales. Ngayon, talagang naging stable business na ito. Nakapagbigay na rin ako ng magandang balita sa mga magulang ko. Nay, Tay, farm owner na rin ako. Marami na akong kinikita. Talagang ipinagmamalaki ka namin, Clara. Nay, Tay, tatawagin ko rin kayo sa Pilipinas kapag stable na ako. May family invitation visa daw. Oo, darating din ang araw na iyon. Sa ngayon, manatili ka munang malusog at masigla. Isang araw, humingi ng interview ang isang lokal na newspaper. Gusto nilang isulat ang success story ng isang naturalized Filipino youth. Bumisita ang reporter sa farm at nag-interview. Ano po ang pinakamalaking pagbabago mula nang dumating kayo sa Pilipinas? Ang pagkakaroon ng pangarap. Nag-aalala lang ako noon tungkol sa bukas sa Uzbekistan
Ngunit dito, maaari akong magplano para sa 10 taon. Pagkatapos mailabas ang article, mainit ang response. Maraming tao ang nagpadala ng encouragement message at dumami rin ang mga inquiry tungkol sa farm. Tumawag din ang barangay hall. Maaari po ba kayong sumali sa Multicultural Policy Consultation Meeting? Oo, syempre. Kung makakatulong ang karanasan ko sa pagpapabuti ng policy, masaya akong sumali. Sa consultation meeting, ipinahayag ko ang opinyon ko. Ang kailangan ng mga naturalized citizen ay hindi lang pera. Mas mahalaga ang edukasyon at mentoring. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong ni Kapitan at ng maraming tao. Tinanggap ang mungkahi ko at ginawa ang Naturalized Citizen Mentoring Program. Ako ang naging unang mentor ng program. 2 beses sa isang buwan, nakikipagkita ako sa mga bagong naturalized citizens at nagbibigay ng payo. Ibinahagi ko ang pagmamahal na natanggap ko. Habang nagiging stable ang farm, nakilala ko ang mas malawak na mundo. Isang araw, may espesyal na proposal mula sa City Hall. Maaari po ba kayong maging ambassador? Para sa Multicultural Coexistence Festival? Ang Multicultural Festival ay isang malaking event na ginaganap taon-taon. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga multicultural family mula sa buong bansa at ipinakikilala ang kani-kanilang kultura. Masaya akong tinanggap ko. Kung kaya ko po, masaya akong gawin ito. Habang naghahanda para sa festival, nakilala ko ang maraming multicultural family, mga kasal na Vietnamese, worker na Hapon, student na Chinese, talagang magkakaiba ang mga tao. Lahat sila ay may kani-kanilang kwento habang nakatira sa Pilipinas. Sa simula, nahirapan din ako. Hindi ko maintindihan ang wika at malungkot ako, sabi ng isang ate na Vietnamese. Pero ngayon, ito na ang bahay ko. Dito rin ipinanganak ang mga anak ko. Nakaramdam ako ng empathy habang nakikinig sa kwento nila. Lahat kami ay dumaan sa parehong landas. Sa araw ng festival, talagang maraming tao ang nagtipon sa park. May booth ng tradisyonal na pagkain, cultural performance, at exhibits mula sa iba't ibang bansa. Ako ay umakyat sa stage bilang opening speaker. Daan-daang tao ang nakatingin sa akin. Kinabahan ako, ngunit malinaw ang sasabihin ko. Magandang araw. Ako po si Clara Yamson. Kinuha ko ang microphone at dahan-dahang nagsalita. Ilang taon na ang nakalipas. Isa lang po akong mahirap na tindera sa palengke sa Uzbekistan. Wala akong makitang kinabukasan at mapait ang bawat araw. Tahimik na nakinig ang mga tao. Ngunit isang awit ng Pilipino na inaawit ng lola ko ang nagbago sa buhay ko. Umabot ako dito sa pamamagitan ng awit na iyon at nahanap ko ang ugat ng lola ko. Nanginginig ang boses ko, ngunit nagpatuloy ako. Hindi po ako foreigner. Ako po ay isang pamilya na nagbalik. At lahat po ng narito ay pareho. Tayo po ay mahalagang tao na lalo pang magpapayaman sa lipunan ng Pilipinas. Nagpalakpakan ang mga tao. Pagkatapos kong bumaba sa stage, marami ang nakipagkamay sa akin. Talagang nakakaantig. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob. Lalo na, may isang diaspora youth na lumapit. Ate, gusto ko ring mag-apply para sa citizenship. Paano po? Binigay ko sa kanya ang contact number ko. Tumawag ka lang. Tutulungan kita. Pagkatapos ng festival, marami akong natanggap na tawag. Mga taong naghahanda para sa naturalization, nag-aalala tungkol sa business, o gusto lang makipag-usap. Nakipagkita ako sa lahat hanggat kaya ko, lalo na. Gumawa ako ng online community para sa mga inapo ng diaspora. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga kabataan ng diaspora mula sa buong bansa, nagbabahagi ng impormasyon at nagtutulungan. Paano po maghanda ng naturalization documents? May study materials po ba kayo para sa Tagalog test? Magbahagi po tayo ng job information. Araw-araw, dumarating ang 12-dosenang messages. Sinagot ko ang bawat isa, batay sa karanasan ko. Isang araw, tumawag ang isang government agency.
Maaari po ba kayong sumali bilang panelist sa Diaspora Policy Discussion? Naglakbay ako sa Maynila at nakipagkita sa mga policy makers. Sa meeting room, may mga government officials at experts na nakaupo. Ano po ang pinakamalaking kahirapan na nararamdaman nyo sa field? Nang tanungin ako, sinabi ko ng totoo. Tingnan nyo po ang testimony kaysa sa document. Tingnan nyo po ang story kaysa sa paper. Natahimik ang meeting room. Maraming diaspora ang nakatira nang magkahiwalay ng higit sa 70 taon. Normal lang na walang document. Ngunit ang alaala at awit nila. At ang DNA ay hindi nagsisinungaling. Tumango ang ilang official sa sinabi ko. Tumpak po ang inyong punto. Pag-aaralan namin ang pagpapabuti ng sistema. Pagkatapos ng ilang buwan, lalo pang lumuwag ang Special Naturalization Program para sa diaspora. Tumaas ang bigat ng testimony at circumstantial evidence at pinasimple ang proseso kahit papaano. Nakatulong ang boses ko. Humingi rin ng interview ang isang lokal na broadcasting station. Gusto nilang gumawa ng documentary tungkol sa success story ng isang diaspora youth. Bumisita ang filming team sa farm. Ang mga eksena kung paano ako nagtatrabaho, nakikipag-usap sa mga employees, at bumibisita sa bahay ni Kapitan para kunan ng eksena kung saan bibisitahin ko ulit ang libingan ng lola ko. Bumisita ako sa bayan ko pagkatapos ng ilang taon. Naghihintay ang mga magulang ko sa paliparan. Clara! Tumakbo ang nanay ko at niyakap ako ng mahigpit. Ang laki ng ipinagbago mo, anak. Tinapik din ni tatay ang balikat ko. Habang papunta sa bahay, dumaan ang mga pamilyar na tanawin. Ngunit ngayon, parang banyaga na ang pakiramdam. Ang puso ko ay nasa Pilipinas na. Kinabukasan, binisita ko ang libingan ng lola ko. Kasama ang filming team. Tumayo ako sa harap ng lapida. Hinaplos ko ang lapida at dahan-dahang nagsalita. Lola, dumating po ako. Galing po ako sa lupaing pinangungulilahan nyo. Hindi ko inalintana ang kamera na umiikot. Ginabayan po ako ng awit nyo. At natupad ko po ang pangarap nyo. Itinayo ko ang bandila ng Pilipinas na dala ko mula sa Pilipinas sa lapida. Lola, magpahinga na po kayo ng mapayapa. Magtatrabaho po ako ng mabuti sa pangalan nyo. Nang gabing iyon, nagkuwentuhan kami ng matagal ng mga magulang ko. Nay, Tay, pumunta na po kayo sa Pilipinas. Mag-apply na po ako ng family invitation visa. Talaga? Kumislap ang mga mata ng nanay ko. Opo, may farm na po ako at nakapaghanda na rin po ako ng bahay. Handa na po akong sumalubong sa inyo. Pagkatapos kong bumalik sa Pilipinas, sinimulan ko ang seryosong paghahanda para sa family visa ng mga magulang ko. Paghahanda ng dokumento, pagsusuri, at paghihintay ng approval. Ngayon, mas madali na. Dahil may karanasan na ako. Pagkatapos ng 3 buwan, approved na ang visa ng mga magulang ko. Habang naghihintay ako sa mga magulang ko sa paliparan, mabilis na tumibok ang puso ko. Lumabas ang mga magulang ko mula sa arrival gate. Nay! Tay! Tumakbo ako at niyakap sila. Ito pala ang sinasabi mong Pilipinas. Tumingin ang nanay ko sa paligid at humanga. Dinala ko ang mga magulang ko sa farm ko. Sa iyo bang lahat ito? Hindi makapaniwala si tatay at nagtanong. Opo, farm ko po. Nagtatanim po ako ng bell pepper at kamatis dito. Ipinakita ko sa kanila ang smart farming system. At nagulat sila. Ganyan pala ang farming. Ang galing, sabi ni tatay. Nang gabing iyon nagkaroon ng welcome party sa bahay ni Kapitan. Sinalubong namin ang mga magulang ni Clara. Nagbigay ng malalim na pagbati ang mga tao sa nayon. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa aming anak. Hindi po. Si Clara po ang napakabait at marami kaming natutunan sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinalabas ang documentary. Ang titulo ay Ang Anak na tinawag ng awit. Pagkatapos ng broadcast, explosive ang response. Kumalat ang kwento ko sa social media at umapaw ang encouragement messages. Nakakaantig talaga. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob. Ipinagmamalaki ko ang Pilipinas.
lalo na. Maraming diaspora youth ang tumawag sa akin. Gusto ko ring mag-apply para sa citizenship. Tulungan mo ako. Sa loob ng isang buwan, nakipag-usap ako sa 10 diaspora youth. Ibinahagi ko ang karanasan ko. At tinulungan sila, pinansin din ako ng gobyerno. Makakatanggap ako ng Model Naturalized Citizen Award. Dumalo ako sa awarding ceremony sa Maynila. Si Clara Yamson ay hindi lang nagtagumpay sa pagsettle sa lipunan ng Pilipinas, kundi nagsisilbi ring mentor para sa ibang naturalized citizens. Direkta kong ibinigay ng award sa akin. Binigyan ako ng pagkakataon na magbigay ng speech sa stage. Dumating po ako dito sa pamamagitan ng awit ng lola ko. At dito, nagsimula ako ng bagong buhay. Tumunog ang boses ko. Ang Pilipinas ay isang bansang tumutupad sa pangako. Binigyan ako ng pagkakataon. At nang magsikap ako, kinilala nila ang pagsisikap na iyon. Nagpalakpakan ang mga tao. Pagkatapos ng awarding ceremony, marami ang nakipagkamay sa akin. Dumating din ang president ng Diaspora Association. Clara, talagang ipinagmamalaki ka namin. Ikaw ang pag-asa ng mga diaspora. Patuloy ding lumalaki ang farm. Ngayon, naging 10 na ang greenhouse at 12 na ang employees. Malaki rin ang paglago ng sales. Tumutulong din ang mga magulang ko sa trabaho sa farm. Ang ganda ng kapaligiran na ito para magtrabaho, parang panaginip. Nasisiyahang sabi ni tatay, palapit na ang undas. Ginugol ko ang tradisyonal na event na ito kasama ang pamilya ni Kapitan. Naghanda kami ng offerings at bumisita sa libingan. Lalo na, nakakaantig ang pagbisita namin sa libingan ni Lolo Pedro Yamson. Lolo, nandito po ang apo ng inyong pamangkin, si Clarita. Nagbigay ako ng pagbati sa harap ng lapida. Nagkita ang pamilya pagkatapos ng 60 taon. Ngayon, ipagpapatuloy namin ang kwento ni Lolo. Sa sandaling iyon, parang nagkaisa ang pamilya. Sa huling araw, binisita ko ulit ang libingan ng lola ko ng mag-isa. Naglakbay ako ng espesyal sa Uzbekistan. Umupo ako sa harap ng lapida at kinuha ang sulat. Lola, ako po ito, si Clara. Dahan-dahan kong sinimulan ang pagbabasa ng sulat. Naalala niyo po ang awit na inaawit niyo? Sa likod ng bughaw na bundok, ang aming nayon. Nakatira na po ako sa nayon na iyon. Umiyak ako. Nahanap ko po ang sikreto na itinago niyo habang buhay. At natupad ko po ang pangarap niyo. Pagkatapos kong basahin ang sulat, inawit ko ang awit ng lola ko. Sa likod ng bughaw na bundok, ang aming nayon. Babalik ako kapag namulaklak ang mga bulaklak. Sa kabila ng ilog, nandoon ang bahay namin. Sa pagkakataong ito, inawit ko ito sa orihinal na melodiya ng Boholano. Lola, alam ko na rin po ang tunay na kahulugan ng awit na ito. At kung bakit nyo ito inawit, pinangungulilahan nyo ang bayan nyo habang buhay. Ngunit hindi kayo nakabalik. Pero sa pamamagitan ko, nakabalik na po kayo. Lola, hindi namin kakalimutan ang aming ugat. Hinding-hindi, inilagay ko ang noo ko sa lapida at nagdasal ng matagal. Sa pagbalik ko sa Pilipinas, tumingin ako sa labas ng bintana ng eroplano. Maganda ang araw na sumisikat sa ulap. Sa tabi ko, nakaupo ang mga magulang ko. Ngayon, sisimulan na naming lahat ang bagong buhay sa Pilipinas. Natupad na ang pangarap ng lola ko. Lumapag ang eroplano sa paliparan ng Pilipinas. Ang tanawin ng Pilipinas sa labas ng bintana. Ngayon, ito na ang tunay kong tahanan. Lumabas ako sa paliparan at huminga ng malalim. Ang hangin ng Pilipinas. Ang hangin ng bayan ko. Lola, umuwi na po ako. At hinding-hindi na po ako aalis. Mga kaibigan, kumusta ang kuwento ni Clara? Ang isang piraso ng tela at isang awiting Pilipino ang ganap na nagbago sa buhay ng isang tao. Ang koneksyon ng pamilya na naputol ng higit sa 7 taon ay muling nag-ugnay. At ang pangarap ng lola ay natupad sa pamamagitan ng apo. Ito po ang Pilipinas. Isang bansang tumutupad sa pangako, isang bansang nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nagsusumikap,
at isang bansang mainit na sumasalubong sa mga taong naghahanap ng kanilang nawawalang ugat. Kung nais nyo pang makakita ng mas maraming nakakaantig na kwento, i-like at mag-subscribe para suportahan kami. Ito po ang Special Philippines. Nagpapakilala ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Maraming salamat.